You now have before you 7,107 islands to enjoy, with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired the Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the Pearl of Great Price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. So you've decided to quit smoking. Great decision. Yes, there are chances of relapse and there will definitely be some unpleasant withdrawal symptoms. These include anxiety, irritability, frustration, difficulty in concentrating, completing tasks, increased appetite and weight gain, restlessness, depression. This will be worse if you've suffered depression in the past.
then the urge to start again will attack you. What to do? Delay. Start something that will distract you. Drink water, fruit juice. Avoid caffeine and alcohol. Do something distracting. Take a brisk walk. Deep breathing helps. Discuss with a supportive, non-smoking friend. Do take the help and advice of your attending physician. Depend on the power of God, which is outside of yourself, and break the habit. Hello, welcome to another episode of our program, Lesson Preview. This week, our topic is entitled Growing in Christ. As usual, niya akong kauban, si Pastor Clyde. We will be discussing, interacting on this very interesting lesson na dala nato sa ato mga viewers sa Hope Channel TV25 og ang uban nga di maabot niini nga Sibya, but through the internet you search sa YouTube lesson preview, lesson 1, lesson 2, lesson 3 and third quarter kana makita ninyo kining programa. Before going any further, siguro pastor ato nga sugdan kining ato nga discussion pinaagi usa sa pagampo. Would you kindly offer the word of prayer? Atong gidako mga ulos pagampo. Labing halangdon nga Dios nga nakasikitasan sa mga langit. Niining takna kami nagaduol kanimo kay nasayod kami o Dios ikaw ang tuburan sa kalipay. Kami karon magatuon niining kabahin sa pagtulunan mahitungod sa pagpakatao namo dinha kanimo. Ug hinaot pa ikaw magamando kanamo sa mga desisyon nga among pagahimuon. Ug hinaot pa o Dios nga ikaw magahari sa hunahuna namo kasing-kasing. Hope nga kami sa mumbalan nga espiritu ug pasayloa ang among kalapasan. Gisalig na mga tanan sa ngalan ng Hesus. Amen. As I said, our lesson is entitled Growing in Christ. And with our memory text nga makita sa Juan 3, versikulo 3 nga nag-ingon si Ginoong Hesus kaniya. Conversation nila ni Nicodemus, pastor. Nga nag-ingon siya, most assuredly I say unto you, ako ginasulti kanimo, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban, luwas nga matawo ang pag-usab, di siya makakita sa gingharian sa mga langit. Okay, growing in Christ. Kaning pagtubo, magsisgot usa sa gitawag nga agriculture, no? Nga agriculture nga ang kahoy either grow, mahimo siya gatubo o mahimo siya mapatay. Unya ang growth, ang gatubo nini, ang pagtubo naghayag nga nag-indicate ni siya og kinabuhi. Oo, diba? Kaya nagtubo man. Kaya nagtubo man siya rin kinabuhi. Maupod na sa ato nga Kristohanon nga pagkinabuhi, mahimo nga kita nagagrow or mamatay, no? Ang Christian, ang Kristohano nato nga pagtuo is dynamic and progressive and creative. Whenever Christianity forsakes these characteristics, Christian growth falters. Pero na ay intriguing ako nga pangutana niya. Gusto na ko muriak ka. Na ay mga tao nga ang hilig nila bitaw ka ng magpatubo og bonsai, pastor? Kanang bonsai nga tanom, Japanese technology man na bonsai nga ang usa ka tanom ilang gipatubo pero
putol nila ang ilahang primary root. Kanang primary root mao gyud nay ga-angkor sa yuta. Bisag dagko ng mga kahoy, putlon nimo na siya. Di na siya magdako, magtubo. Pero buhi. Buhi. O ginagamit nila nga ornamental plants sa mga garden o sa mga opisina. O kagamay. Dako unta nga kahoy, pero nabutang siya sa lamesa kay ang iyahang bonsai. Posible ba maging bonsai kita sa ato? Sa ato nga espirituhanon nga pagkinabuhi. Wa nagatubo pero buhi. Ang idea din sa primary root sa imo nang gikaingon nga mo na siya ang mag-anchor dito sa yuta. Muhawi dito. Mo na nga kung muagi gani ang mga tempest, hurricane man, typhoon, makahimo gyud siya sa pagbarog. Yolanda. O kung Glinda. Hinoon, kung tanaw na to ang uban ng mga kahoy, dili tanan nga mga kahoy gifted og primary root. Kay may tungod yan ng mangga, mansanitas. Ang ilang gamot sa babaw lang, sa babaw. Spread na, Pero dili gid sila dito sa ilalom. Pero talking about sa mga dagko gyud kaayo mga kahoy gyud nga it will tower up. Kana sila nagi na sila primary root. Pero kay tungod ang tao lagi maghunahuna, tungod niining mga technology lang ang ginahimo, gusto sila pud yung magtan-aw niining mga ornamental plants na kay nabonsai naman nga gapamunga gyapon pagkaanindo to. Pero does it serve its purpose? Makita nato ang kahoy, it was designed by God nga didto gina siya makiguban sa nature. Karon ang bonsai to agi sulod sa balay. It did not serve its purpose. It serves only in the pleasure of the eyes of the one who owns the bonsai. So gin-alter niya ang iyang growth. Gi-alter niya ang growth. So pwede nga malingaw ta, magtan-aw ta ni ana, pero it is not ang natural gid sa nature ba. Dili siya natural. Kung sa ato pa kaning atong pagkinabuhi nga wa nagatubo sa atong espirituhanon kag kinabuhi, artificial ni dili na natural. Artificial. Artificial niya kung timan nga ang kining pagtubo nato nga sa atong growth karon, sa physical growth nato. Ni artificial ni kung natural. God is dealing about sa atong growth sa atong tawhanon nga natural nga panghunahuna nato. Kay ngano man mao man ang ginaaway sa yawa. Kay usahay gud ang panghunahuna sa tao murag gibonsay pod sa yawa. Ang yawa mo'y nabonsay niini aron nga dili na ta maka kinabuhi og natural nga panginabuhi. Artificial na example Nay mga tao nga ang ilahang kinabuhi nagduel na lang sa fantasy. Nga naman, kay tungod sa libro nga ilang ginabasa, wala na sila nagduel sa reality sa kalibutan, kundi dito na sila nga mao ni ang kuan ang life nga siyempre sa mga couple kining mga sinulatan lagi sa mga writers lagi mahitungod niining mga magtiay nga they live a happily ever after. Now they want to have a happy life, but it is not a natural life. Why? Because they have been governed ni anang gibunsay ing lang hunahuna. They are not living in reality. Isa pa gyud, napagyud. Kining atong kapanahonan karon, kining paggamit ni mga gadgets. Wala basa-basa sa Biblia. Ang uban nga mga kabataan, dili na sila ganahan magbasa og Bible because they prefer to play. Games na lang. Games na lang games. So ang ilaha didto na lang sila sa sa kanang internetam, computerized world ng ilaha. Dili na sa mga gadgets. And they have no time kay sa una mga panahon, abi ninyo, ang marker sa pagkinabuhi nga matudluan gyud og insakto ang mga kabataan, ilabi na sa panahon ni Ginoong Hesus, sa gamay pa siya ginatudluan. Pero ang marker gyud niya nga he will become an adult nga nag-approach siya at the age of 12 onwards. Mao na ang panahon unta nga iron na gyud pag-ayo ang ilang pagtuon. Pero karon 12 anyos dito sa computer, they are not living in reality. They are living in fantasy. Mao ning pagbonsay na sa ato. We are not ang bonsai, it's not living the natural kind of life. Gawas pa gyud niana ang gisgutan sa mahitungod ni ining bonsai. Na isa ka area ni ining successful gardening nga mo resulta sa
kining ginganlan dig combining strategies that minimize these hazards while providing adequate nourishment. Hinoon, ang pagpatubo po niini nga bonsai, kung atong tukion kini, gikontrol na siya. Ang amount sa yuta nga gibutang bisan ang fertilizer, ang iya nga moisture dala sa tubig nga gibutang. Nga kinahanglan dili nimo pasubrahan. Kung pasubrahan ra pud nimo basig madunot or tubo po og dagko. Kaya ang resulta po niya na ang dahon mo po ilang tanawon nga igo-igo ra gyud nga nutrients ang mosulod. Sa desired nila nga gidakon. Kadakon lang. Sa desired lang gidakon. Ang successful spiritual growth happens ilalom ni ining similar nga mga sirkumstansya. Okay, hinoon kato akong gisugutan nga magipang control no. Pero kung gusto ta nga mahimo nga successful sa ato nga pagtubo, mao ning mga pamaagi nga naatay kasing-kasing nga andam nga mudawat. Niining mga nutrients ba niining mga pahimangno sa balang kasulatan. Hinon ang kining willing hearts o ni si ang dawat niining seed niining binhi, no? Para ma-germinate. Para ma-germinate. Nya pagkatapos kining nurturing environment mo na siya bali ang soil. Where they receive spiritual encouragement pinagi sa sunshine. Kunya mo ni nga ang divine appointment invitations precipitation nga moabot na dito sa Mount Tanom. Then after that, these various types of nourishment ilalom na nining espirituhanon nga pagsaysay, prayer, spiritual witness, personal testimony, even the gift of suffering and other factors. So kabahin man gani di ang mga pagantos. Aron nga kita motubo nga magmalig-on. Kana sa espirituhanon nga aspect na. Mao to sa akong gi-mention nga ang primary root kinahanglan nga ang hangin pag maglig-on. Muhawid siya hangtod magdako siya. Kung unsay kataason po mao po kadlalumon sa ilang gamot ana. Nga dili siya matumba dayon. Mao na nga kinahanglan na atong kinabuhi testingan jud ini nga mapamagiha. Aron nga makita pud unsa pud takalig-on sa atong pagtuo sa Ginoo. Okay. Proceed ta sa Sunday part. Kay kanang kung magisigutan na anang ang maayo gid na magisgot na ning growth kaning mga agriculturist, mga horticulturist, kay mo trabaho ni nila. Okay. Sa Sunday part sa ato nga subtopic to be born again. Adunay pangutana ako diri nga para nimo, no? Think about the way in which the Lord produced your conversion. Have you experienced new birth? Okay. Think about the way in which the Lord produced your conversion. Paagi nga kung paunsa nahimo sa Ginoo ang imo nga conversion. Tuod lain-lain ba ang pagka-convert sa usa ka tawo? Lain-lain. Example lang daan sa hinon gisugutan man diri no si Nicodemus. Si Nicodemus sa dinha nakahibalag siya ni Ginoong Hesus og nakigistorya siya sumala sa istorya sa John 3 verse 1 to 15. Diha ang conversation nila ni conversation. Sa ilang nga istorya din ha, si Nicodemus bala, wala siya miingon niya, oo Ginoo, musunod ko nimo. Nga oo Ginoo, paagi ko sa kong galingon ni ining pagpakatao usab sa tubig ug sa espiritu. Wala. Sumala sa record, miuli siya sa iyang balay, pero wala na'y timik. 3 ka tuig ang gipaabot pa. Nga usa pa miguwa balik ang iyang ngalan, ang iyang hinimuan, nga siya misuportar sa buluhaton sa Ginoo. At the time nga nakita niya nga ang katumanan sa kinabuhi ni Kristo. So ang iyang conversion dili dayon dili diha dayon. It took some time. Hinoon maayo siya nga teacher mo bitaw nangutana bitaw sa Ginoong Hesus sa ilang pagtuon sa bersikulo 10 man siguro na atong basahon no. Okay. Si Nicodemus usa ka magtutudlo. He was a teacher of the law. Kay tungod siya nabilong siya sa grupo ni ining mga Parisiyo, mga dagko nga mga katungdanan nga mga Parisiyo. Juan 3 versikulo 10. Master sa Israel. Giingon din
og si Jesus mitubag kaniya, wala ka ba di ay makasabot ni ini nga magtutudlo ka man unta sa Israel? Sa dina nga si Ginoong Hesus Professor siya. Professor siya. Sa dina nga nagtudlo si Ginoong Hesus ni ini nga magpakatao sa tubig ug sa espiritu. Mo ang iyang tubag nga Ginoo, ang gulang nga tao mo balik pa dai sa tagwangkan sa inahan. Pero makita nato diri nga gisukraan sa ni Ginoong Hesus nga wa ba ka kasabot ni magtutudlo ka. Mo ni nga siguro sa atong kuan na kanang kali-kali nga pag-istorya ba nakutaw yang libog. Nakutaw yang libog dinhi. Onya nahimo na nga silent ang istorya mahitungod sa kinabuhi ni Nicodemos ug migawas na lang didto sa pagkapatay na ni Ginoong Hesus. Katong ano na siya sa crucifixion. Dito na siya gipakita niya. Although sa ako nga pag nga siya kumbinsido na. Pero wa siya kaisog nga ipakita niya sa publiko. Mao na nga gabi gani siya nag-approach ani kay Ginoong Hesus. Okay, maulaw man siya. Okay. Tungod sa iyang estado sa kwan. Okay, sa imo panggikaingon professor. So, mo na hinon ang pagpakatao pag-usab mahitungod sa tubig, mahitungod kini siya sa ato nagisgutan sa previous sa nga lesson nga immersion. No? Okay. Baptizo, ito nga immersion sa tubig. Unya ang sa espiritu kay maay double man guni nga impact gud nga dili lang sa tubig kundi sa espiritu kay gikinahanglan maguni ini nga ato nga pagpangisip gi-involve ni ini. Mo na nga born of water referred to baptism with water. Pero ang born of the Spirit mao ni ang renewing of the heart by the Holy Spirit. Sa atong pagbag-o sa atong kasing-kasing, sa atong pagbati ba nga atong nakarealize kita nga ang atong mga nahimo kanhing mga panahon, well, it's not acceptable. It is because we wandered away from God. Nagpakasala man gud kita. So mao na siya. Ang hinuon ang pagpakatao sumala sa atong lesson ay similarities ug naapoy diferensya. Ang similarities nga sa birth nga physical birth o kaning spiritual birth. Okay, may similarities o may differences. Karon ang similarities ang similarities nga dili kita makabuot sa atong pagpakatao. Kay kung unsang oras ang nanay nimo, di ka kabuot. Di ka kabuot. Nay ginganlan nga dili man ta pareha gyud og adlaw gyud diha sa tagwangkan sa tong inahan kay namay yung mataw nga preterm napoy mataw pod nga term, napoy mataw pod nga post-term. Pero kini natao ni sila sa natural nga pamagi. Gingan na sa mga pinulungan diri sa sensya, labi na sa mga nurses o sa midwife, sa doctor, NSVD, natural spontaneous vaginal delivery, NSVD. Nga natural lang. Pero naapoy uban nga natao si Saryan. Gingan magbuti lang ginikanan. Pero ikaw nga natuwa dito sa sulod nga bata ka, dili kami ko nga unya ra ko mo gawas sa kon. Kay wa man tayan nimo. Wa pa man tayan nimo niya na. Mao nang pareha gyapon sa espirituhanon nga pagtubo, dili ta makabuot because ang pagkumbikto sa ato sa balang nga espiritu mo ra po'y makabuot sa ato. Dili kita. Unless there is a change of heart sa pagkumbikto sa ato sa balang nga espiritu, that's the time Ginoo. Sorry kayo. Ato tapos sa diferensya. Similarities ato. Similarities to. Karon sa differences. Sa diferensya. Sa nianing duha ka birth. Okay. Ang sa diferensya naman mao ni nga ang ato nga pagpili. Sa pagpakatao nato wala tay pagpili. Pero sa ato ang sa physical nga pagkatao. Pero ang espirituhanon nay pagbuot kita. Uban gyud ang pagbuot. Pwede nimo nga i-resist, dumili ka. Pwede pud nimo nga musugot ka. Mao na ang kabahin diha nga ang balaan nga espiritu nga nagkumbikto ka nato mao'y makapahimo sa ato og pagsanong. Giingon dire. God respects our freedom. Ginarespeto niya. Girespetuhan niya. Kagawasan. So, musugot ta og sa dili, respetuhon niya. Hinon, siyang manluluwas. Pero ang tao nga musugot, luwason. Ang dili, okay ra gihapon. No? Kaya nga siya ang Diyos nga gugma, dili siya mamugos. Mao na nga although eager to transform us,
He does not change us by force. Dili gid niya pugson. Motong sa pangutana ganina, think about the way in which the Lord produced your conversion. Lain-lain. No? Lain-lain ang pag-convert sa ato sa Ginoo. Now, how have you experienced the new birth? Ang para sa ako, tuon, nabautismuhan ko, edad na ako siguro 10. To sa Miller. Pero, sa dinha nga gitagaan kong Bible study ni Pastor Topas, Archie Topas, murag ako nahimnumduman, musige man kong duka ato, katulog. Pero I can sense my spiritual birth when I was in college. Sa dinha nga nagtuon ako ni ining doktrina nga, gi-obligar mo lagi ta nga, mutudlo po ta sa uban. Ako na yung nag-Bible study sa akong kagalingon, nga ay, maudi ay ni. Hantod karon mao na ni ako. Okay. Thank you, Pastor. Okay. Kadto ta sa Monday part, no? Kining subtopic nga new life in Christ. Bag-o nga kinabuhi diha kang Kristo. Okay. Kini ang atong pangutanan ni ini nga subtopic. Pwede ba ang bag-ong gipanganak nga bata o infant, no? Child or toddler, wapay buot ba nga kwan? Wapay buot. Pwede ba ni sila maka-experience o ginatawag nga new life bagong kinabuhi kang Kristo? Okay. Kana nga pangutana kay tungod manggod nga naaman po'y mga kaigsuonan lagi nato sa lain nga kabahin nga ang bata gi bautismuhan infant baptism. Pero ang gitudlo diri sa balaang kasulatan mahitungod niini makabatuntag bagong kinabuhi din kang Kristo. Dili puguso kadtong ginahimo nila nga ang bata gitugyan didto by the will sa ginikanan, dili will sa bata. Kaya ang tuyo diri kay aron nga mahibaluan nato nga ang pagka dawat nato niining bagong pagkatao, no? New creature. Tungod ni sa sa ato nang gisgutan sa unang nga bahin nga pagkumbikto na sa balaan nga espiritu. Okay. Unsa man ang iyang ginatudlo kanato? Unsa man natong na-experience ining bag-o nga birth? Hinoon dili nato makita ang balaan nga espiritu, pero makita nato ang iyang kahimuan sa tong kinabuhi. Ang epekto kay makita nato karon ang bunga sa balaan nga espiritu. Karon maghisgot tag bagong natawo nga bata ang masuso o kining toddler. Sa gitudlo sa balang kasulatan, mudaklikyat lang ko, wala din makita ang teksto, pero i-quote na ako ang Matthew 28, versikulo 19 ug 20. Go ye therefore, akong basahon na sa Cebuano, no? Dirita sa Cebuano. Matthew 28, versikulo 19 ug 20. Ingon pa din ha, busa panglakaw kamo og himuan ninyo nga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Versikulo 20. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Naghisgot diha ang versikulo 20, magatudlo og pagtuman. Adto ta sa bata nga masuso, bagong na tao o toddler. Mutudlo ka og imong patumanon. Tinuod ay uban nga bata nga mutuman. Kanang taas og IQ. Taas ng IQ. Pero most likely kung tan-aw na gyud nato in general, ang bata gyud dili ingon nga mo tuman sa imong gisulti. Nga naman possessive ang bata. Sa dinha nga gutom hilak. Dili siya makakontrol sa iyang emotion. Gusto siya kanunay ang atimanon. Unsaon man pagka-change ang iha nga aspito sa espirituhanon nga mismo siyang kagalingon, di pa man makasabot. Dawlo man siya. Oo. Kay gasa kwan na ng bata. Oo. Kumpita yung katao sa bata. Bisag kung sa iyang magunitan. Bisag baba. Oo. Mao ginang attitude sa bata. O karon, pinaagi sa balan nga espiritu, si Kristo nagbutang niini sa atoa. Unsa man, bag-ong hunahuna, pagbati ug motibo. Adto ta sa bata nga gagmay. Naa ba kini hunahuna, pagbati ug motibo? Inoon, makaingon ta na siguro. Pero kung tanaw na to sa ilang decision making, naaka huyang ang bata. Labi na kay kung gusto niya, kana gusto ko, ana gusto ko. Kung unsa ipakita mo, kana gusto ko, tanan gusto. Oo.
Kaya nga naman dili pa concrete ang ilang panghunahuna. Dayon nagpadayon diri kay ang balaan nga espiritu mag-awaken sa atong konsensya, makapausab sa atong hunahuna, ug makasubdue sa tanan nga mga unholy desire sa ato ang pagbati. Karon asa man naani sa mga bata kining conscience changes our mind ug subdue every unholy desire. Naarni sa mga dagko. Mabitaw na ang bautismohan kadto ra gyud makasabot, matudloan ug imong pasundon, no? Magatudlo kanila og patumanon nimo. Mao na nga magbautismo ta dinhi gyud sa mga dagko, dili dito sa mga gagmay. Kadtong makasabot na. Sa ato pang infant baptism, wala gyud. it's a no-no gid na. It's a no-no. Bahin sa Martes, abiding in Christ, okay? Ang pag-iguban kang Kristo. Mao na pangutana sa niini nga subtopic nato nga abiding in Christ. Unsa may greatest nga obstacles that prevent you from abiding constantly in Christ? The greatest obstacle. Noon gusto, bisan pa nakahinumdum ko sa usa ka higayon man gud nga nagkrusada to si nalimot lang ko kung sa tong ministro. Diri sa Cebu. Diri sa Visayas man siguro to, sakop. Sa dinha nga nagkrusada siya naghimo siya ng apil. Gusto ba kamo maluwas? Ihatag ba ninyo inyong unsa ni? Katong apil ba nga itugyan ba ninyo inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo? Ug mutugyan ba kamo sa inyong kinabuhi ngadto sa bautismo aron maugasan inyong masala? Wa ang tao, ang uban naglingkod ra dito, nagtanaw. Pero nay usa nga miduol. Pero ang ihang paglakaw sigsag. Magbabautismo ko. Hubog di ito. Hubog di ay. Unya, sa iya nga pagduol dito, mitugyan sa siyang kaugalingon sa bautismo, pero kung nagunahon ang ministro, sa hubog ba ni? Pero sa tinudan ay lang, ang sumala pa sa akong nabatian, na bautismoan to, nahimugid siya nga tarong nga tao. Sa ato nakasabot siya. Nakasabot siya. Pero balik ta sa pangutan, what are the greatest obstacles that prevent you from abiding constantly in Christ? Unsa ka ang nakababag? Kadto, hubog man to siya, pero nakahimo may gyud siya sa pagduol sa Ginoo. Ang isa gud diri kabahin, no? Kining atong kabalaka. Sa panginabuhi. Kabalaka, Ang cares nga gisgutan diri sa ato nga lesson. Ingon ani ang iyang nga pulong nga gihisgutan sa balaan kasulatan. Tan-aw nato sa Marcos 4 bersikulo 19. Tuod, dili siguro kwarta, dili siguro babae, dili siguro uban, dili siguro pagpamakak, pero ang kabalaka nato sa tong kinabuhi, tanan, dili way exemption, no? Ingon pa diri Marcos 4 bersikulo 19. Apan ang kabalaka dinhi sa kalibutan ug ang kalipay tungod sa mga bahandi ug ang kaibog alang sa ubang mga butang mosulod ug magalumos sa pulong ug kini dili makapamunga. Sa ato pa sa dinha nga ang pulong ang nahibaluan nato nga pagtulunan sa barang kasulatan, siguro una ang kabalaka sa kalibutan. Ang giingon diri. Ikaduha, kalipay tungod sa bahandi. Pagkahinapi, kwarta. Ang gunaunan to. Materialistic, Materialistic, ug ang kaibog alang sa ubang mga butang, envious. Sa mga kabtangan sa uban. Unya unsa pa gyud? Mao ni ang magalumos. It might be siguro dili ta maibog sa mga butang sa uban. It might be dili ta maibog sa mga bahandi. Pero ang kabalaka na agyod. Nga naman, sa imong matag-adlaw nga panginahanglanon, sa business affairs nga imuhang ginasudlan, tungod kay hinay siguro ang input sa imong mga proyekto o sa imuha nga production o sa imuha nga income, hinay. Mabalaka ka. Ilabi na gyud sa panglawas sa imong panimalay. Mabalaka ka. Magalumos sa pulong nga atong nibaluan. Dili ta usahay maka hunahuna niining mga insakto ng mga butang kay tungod sa atong gihunahuna nga kabalaka niining kalibutan. Unsa may giingon dinhi niining kabalaka sa pulong nga ginahisgutan dinhi, ingon pa diri sa Griego nga pinulungan, gingandan kini siya Mirena.
care, anxiety. Sa man nga anxious ka. Isa ka bahin biya kung wala kay pagkaon, labi nagmana kay mga anak, gigpanggutom, dili ka mabalaka. Sa panahon nga inana, ambot pipila lang ka nakahinumdum mo Ginoo. Bitaw, nakahinumdum ako na pastor sa bisan ano makita na ako sa kinabuhi nga sa rural areas. Tutom kayo sila mga pamilya, magtiayon, mga binata o dalaga, tutom kayo. Pero pag mag-adto na gani sa syudad, adto na diri Cebu, adto Manila, o adto na sa laing nasod, mawala na ang katutom sa pag kay naa nay bayranan nga bills, na ay i-maintain nga panginabuhi, kinahanglan i-maintain nila. Ya, masakripisyo na nga ang pulong Wala ni bili. Nalumsan na sa mga kabalaka nga na ginaatubang sa usa ka tawo. Pastor. These are distractions. Sumala sa gikaingon diri kani mga distractions ni nga obstacles. sa obstacles sa atong panginabuhi. Dili ta makadiretso-diretso og pag hatag niining pamaagi sa atong agianan nga relasyon ngadto sa Ginoo kay tungod niining mga kabalaka. So isa ni nga we should be aware of. Hinuon nasayod kita nga ang Ginoo mao'y true vine. Ang Israel sa una gitudlo sa unang mga panahon, makita sa Isaiah 5:1-7, di na lang ako basahon, no? Isaiah 5:1-7, Psalm 80 verse 8 and 9 ug Jeremiah 2 verse 21. Naghisgot kini nga Israel vine pud sila. Pero sa pag-abot ni Ginoong Hesus, naghisgot si Ginoong Hesus nga siya ang true vine. Buti pasabot nga he is the source. Hinon vine man nagyapon kini ang punuan, ang sanga dito vine man lang gyapon ang siya. Pero kung ang vine maputol na gikan sa punuan, hinuon nagingon pa nga to lesson, nahagbong na siya ang sanga green paghapon. Dili man na diha-diha dayon mamatay. Pero as the days go by, makita nimo nga siguro ini kahapon laya na siya. Mamala na iyang sanga, wala pulos. Mao ni nga gihisgutan diri nga aron nga dili ta malumos sa kabalaka dinhi sa kalibutan. Kinahanglan ang atong maintenon ang connection nato sa true vine. Nga magkuha ta diha og source sa atong nga nutrients aron kita makahimo sa pagpamunga. Na unsa man ang bunga nato. Isa niya ang kabahin sa bunga kini atong pabatasan ba. Ug giunsa nato pagpakita. Kaya ang gisigutan sa fruit of the Holy Spirit batasan ba ato? Okay, oo. Ikaduha pa gyud fruit nga ginapangita nato gawa sa batasan. Ang tao nga imong gikaistorya kung nakadala ka sa iya ngadto sa kamaturan, bunga gyapon na sa imong agi, sa imong pagkakristohanon. Okay. Itong pagkaputol ba sa vine? Gano'n mo? Hindi, true vine si Jesus. Kung ibutang nato sa atong obserbasyon sa lokal nato nga nga kung kanang vine maputol. Pasagdan lang nimo, unya matupa sa sayuta, niya basa-basa pang yuta. Di siya mapatay. Mutubo na siya. Mutubo. Pero hinon, gikinahanglan gid sa iya nga tanom gid siya og tarong. Itanom gid siya tarong. Aron nga mahimo siya nga true vine. Kay hinon, gikan sa usa ka sanga, hinon sa ato ni nga ma-experience siya, no? Nature sa mga vine. Mo magiging nature sa vine nga iugbok na nimo sa yuta nga basa-basa. Mo gain pud na siya og roots, mo gamot pud na diha niya, mutubo siya. Pero while attached pa ang sanga ngadto sa punuan nga nag-connect sa yuta, nga mao na si Ginoong Hesus nga gingalan true vine kay siya nag-connect sa yuta. Ang yuta siguro simbolo na sa amahan. Siya ang true vine kay nag-connect didto. Mother Earth. Mother Earth. Basta nag-connect pa ang sanga, mamunga gid na siya. Hinon, na may usapod ka pamaagi nga dili man pud makapamunga ang tanan nga sanga. Ngano? Kay tungod sa panahon na nga naka-absorb na siyang nutrients. Anya ang uban mo salingsing man Musalingsing. Gisgutan na ni sa previous atong lesson nga siguro mga 5 lessons ago o 7 lessons ago. Musalingsing siya mahimo nga dahon. Unsa himuon sa mga hardinero, sa farmers? Iyan ang pungulan. Kay aron ang nutrients unta nga mo sulod siyang lawas, dili mahimo og mga lain nga sanga aron nga munahon. Kun dili iya tong gamiton aron
Concentrate dito. Konsentrayaan mo gawas ang piuos. Mo gawas ang ihang mga bulak nga mahimo nga bunga. Mo na nga kinahanglan gyud i-prone ang maong mga sanga nga mga bago aron nga magawas ang maong bulak aron mahimong bunga. As long nga nag-connect Connect siya siya sa punuan true vine. yun, sa true vine. Pero kung panalitan magbuot-buot wala na. Kanya panahon kung ting-init, Patay gid siya. patay gid siya. Okay. Mamatay gid to siya kay tungod panahon ting-init man, no? Oo. Pero sa connotation diri sa Kristohanon nato nga pagtubo, sa unsa man nga pamaagi nga kita kanunay ma-maintain nato ang connection nato dito sa true vine. Oo. Hino natay devotional gid yung kinahanglan. Gitudluan ta Prayer nga meditation. naagi tay prayer and meditation. Devotional nato sa inigmata nato nya pagkatapos inig kagabi eh. Bago matulog. Oh, bago matulog. Gawas pa gid na natay kaguling nga personal nato nga time. Devotional. Devotional na. Gawas pa gid na dapat jud tay pagampo. Pamahaw paniudto panihapon sa kada kaon nato magampo ta. Magampo pag ta sa panahon nga mubiya ta sa balay. And we should remember as well nga naay bagong programa, di man ni bago, dugay-dugay naman ni kining 7 o'clock prayer, 777. Gidugangan pag ang atong time nga naatay constant connection sa atong Ginoo. Nga didto na ta nakakunik kanunay sa true vine. So mo ni siya ang mga pamaagi nga bisan sa Ginoong Hesus, wala gid ni papa sa iya ha. Kanunay siya kanunay nagaampo sa iyang amahan. Mao na nga constant yang connection. Bisan pa man gani sa cross. Nakahimo gyapon siya sa pagampo. Nga nakaingon siya, amahan ko. Sa ilua sila sa ilang ginahimo. Hinon kabahin na siya sa Wednesday. Pero mao ni ang ginahisgutan karon nga gikinahanglan natong constant gid nga connection. Nga dili gid nato hayaan nga maputol ta. Maputol. Malaya ta. Thank you na mention nimo ang 77. Maoy usa sa paagi nga kita maka-abide sa vine mao ang atong prayer for life. Prayer for life. Nga programa sa church nga matag Seventh-day Adventist matag alas 7 sa buntag ug sa gabi. Pito ka adlaw, sa pito ka adlaw kanunay ang atong pagampo. Mao nang atong programa sa church 777. Okay. Pito ka 7. Okay. It's a perfect number. Sa Wednesday nga part sa ato nga lesson nay ang pangutana. In what aspect of your prayer life do you still need to grow by the grace of God? Okay. Asang aspito sa kinabuhi nga kinahanglan ta nga mo-grow. Mutubo ta diha. Timani nga dili tanan nga pagtubo nato, tubo nga kabahin diya sa Ginoo kay naay pagtubo nga bonsai, no? Sa atong gisgutan kay pagtubo nga bonsai. So, ang pagtubo nato sa Kristohanon nga pagtubo nga gikinahanglan nato, what aspects in our prayerful life do you still need to grow? Nga kinahanglan pa kita nga mo mutubo. Mo bitaw ning dako kay nga challenge nga gisulti sa Ginoo. Nagisgot siya mahitungod ining pagtuo. Kung nakay pagtuo sa sama sa liso sa mustasa, ingno ni muning bukid, madto sa dagat, madto ni. Wala ni. Pero ang tuyo din ha, mga pastor, kining consistent prayer habit na to. Consistent prayer habit. Hinon, nadalikita naman nag-istorya kay to abide in Christ is to have a constant connection with Christ. Sa unsa nga pamaagi, mao na ni karon atong lesson. Prayer habit nato. Kay ang prayer, kung ang tao magatuon sa Biblia, dili gyud mahabulag ang iha nga pag-ampo. Daghan nga mga aspito nga sa dinha bitaw nga magtuon ko sa Bible. O niya maka-observe ko nga bagong truth ba. O dili man ingon nga bago kundi gi-illuminate. My mind has been illuminated in a certain passage. Na-appreciate nimo sa kahayag nga gihatag. Oo. Tungod siguro nga na ako'y problema, unya I need an answer of that problem. Mo nang sa dinha pagtuna ko iningon ani, mag-ampor Ginoo, salamat kayo. And sometimes I prayed. Maghilak ko nga salamat niini nga mensahe nga imong gihatag sa ako. So dili gid mawala gid ang pagka-prayerful sa usa ka tawo kung siya kanunay gatuon sa balang kasulatan. Pero kung mabulag na ganito sa balang kasulatan, dili na prayerful ang tao. Nga naman, inigbasa niya, giduka na,
Nahimo na niya nga sleeping tablet. Mahimo niya sleeping tablet. No? Kung gusto kang katulogon ka, ingon pa sa uban nga kaigsunan, basa ang Biblia. Pampatulog na nila. Dili nila gikuhaan og essence aron sa pagpalig-on sa ilang pagtuo. Nahimo na nga sleeping tablet nila. Lain po na siya nga pamaagi. Hinon, ang mao na pahito sa kaaway, no? Apan niya si Ginoong Hesus, nagtudlo kanato nga siya kanunay gaampo. Di ba? Bisan pa sa mga pagsulay niya, mo refer gyud siya ang amahan, mo sampit siya siyang amahan. Sa panahon nga siya gibautismohan, sa panahon siya nga miadto sa kamingawan, nagampo na siya, no? Nya bisan pa sa sayo sa kabuntagon, muampo na siya kanang linaw pa og sa kagabion. Mao gani na ang ideal ng pastor sa kwan, kanang medyo may problema ka, tapos kanang magampo ka sa kanang kaadlawon nga wa pay kwan. Wa pay kasikas ang palibot. Mao nay tapos presko ang imong panguna-una. Matugyan nimo imong kinabuhi sa Ginoo. And all throughout the day, medyo ligon ang imong paminaw. Yes, tinuod gyud na. Nya mao na nga gawas pa gyud niya na hinon ang ihagod nga lugar nga si Ginoong Hesus nagpuyo. Tod ginganlan ang Jerusalem City of David. Pero ang mangita gid si Ginoong Hesus og solitary place sa sayo ka sa kabuntangon, dito siya magampo. Kunya sa panahon sa kagabion, moadto siya sa bukid, sumala pa sa atong lesson. Moadto siya sa bukid aron siya dito magampo. Sa ato pamangita siya lugar nga mingaw. Nga walay makadisturbo sa iya. Bisan pa man gani sa pagpili niya sa 12 ka mga tinun-an, nagampo siya sa pagbanhaw niya ni Lazarus, nagampo. Tanan nga kabahin siyang kinabuhi puno sa pagampo. Kanang may tungod sa pagampo, nakuha na ako ni siya, na-experience na ako, kanang kaagi man ta pagkulportor, no? Kanang labi na kung deliveries, schedule nga deliveries nga ng adlaw, kanang sunod nga si week, kana pod ang ga-prayer marathon pod niya, alas 12, gabi, tulog na tiban, aya nag-ampo, or groups or individual, gasaler ba ya, pastor? O tinuod. Ang deliveries, halos delivered ang mga libro nga order. Mao nagisugutan niya, there is power in prayer. Nga naman, sa panahon gud nga linaw ang kagabion, maka-outpour manggug ka, makasulti ka, walay dili ingon nga limitado ang imong time nga makigistorya ka, walay limit. As long as you can outpour yourself to God, ang tanan nimo nga mga kabalaka itugyan nimo sa Ginoo, and God will do the rest. Mo na nakanindot din ang kabahin. Okay. O mo ni gingon diri, because through prayer we learn to empty ourselves of ourselves and become more dependent upon Him. So, okay. Na diha nga sa Matthew 7:7, ask and it shall be given you, seek ye shall find, knock and it shall be open unto you. So, kada paggabi magampo ta, tuuhan na to, pagbuntag, deliver na, seek na to. Makita na nato nga to, ana deliver siya. Matuhan na. Bitaw, ang kinibitaw nga ato mga frontliners, no? Dako dito ang kabahin sa pagmantala sa imong balita. Kay bisan pa man ang pag-abot sa mensahe diri sa Pilipinas, sa Asia. Pag-anhin ni Abram Laru, he was a literature evangelist, no? Kining atong mga literature evangelists, they played a very humble work because they are a frontliner of the gospel message. Moabot ang higayon, kanang ilang ipang deliver nga libro, mahimo na nga buhi nga mensahe ngadto sa matag usa ka Pinoy-anan. Sa karon gibutang na nila sa ilang shelves siya. Wala pag ibasa. Kinabog-abugan lang na mensahe, pero ang ingon ni Mrs. moabot ang higayon kanang ilang abrihon ra gyud ug makumbikto ang ilang mga kasing-kasing. Mo na nga iampo pud ninyo ang kadtong mga katawhan nga nagpalit sa inyong mga libro. Okay, wala man mi masayod, kamo man ang nasayod sa inyong mga customers. Natambag lang po nato ni isa mga kaigsuonan natong mga kulportor, culputers. Sila magampo niini. And most assuredly, ingon ang Ginoo, sumala pa makita nato sa Juan 16 bersikulo 23 atong basahon. Og niadtong adlaw, wala na kamoy igpangutana pa kanako. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kun mangayo kamog bisan unsa gikan sa amahan, kini igahatag niya kaninyo pinagi sa akong ngalan, ingon ni Ginoong Hesus. Sa iyang gitudlo. So maskin unsa ang atong pangayon, hinon dili lang pud tong unreachable and impractical. Kanang
Nga suno sa iya nga. Suno sa iyang kabubuton. Ilabi na gayod kung ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Willing yun siya maghatag. Spirituhanon nga bahin. He's more than willing to help us. Kaya nga atong kalipay, dili biya sa bahandi, dili biya sa katigayunan. Ang bugtong kalipay nga maangko nato, naaragi din ang Kristo. Kini lumalabay naman. Hunaw na to, ibutan na to ang mga taong dato. Natod sila kabtangan. No? Hayahay to dilang kinabuhi. Pero timani ang kalipay, dili mo mapalit ng kwarta. Kung magsakit ka, dili mo mapalit ang mayong panglawas. Hurot man lang gihapon na. Hurot man lang gihapon. Pero kung mga matay sila, mamatay po ng taong pobre, maor man gihapon, madunot man gihapon, mabaho man gihapon. Pero ang paglaom lang sa mga tao nga naay Kristo, wala diferensya. Kaya kung mabot si Kristo, mubangon ang naipaglaom, kay nagtuo siya, ang tao bisag dato pa siya, kung siya paglaom kay gihuna-huna niya, iyang bahandi ra kanunay iyang ginatiman, ang produkto, dili siya mubangon. Kung dili mabot si Kristo, parihara tang tanan. Okay. We are the same. Okay. Last nga part sa ato nga lesson, die to self every day. Ang pagpakamatay sa ato nga kaugalingon matag adlaw. Murag na ay irony ni diri nga kuan pastor ba? Paradox nga kuan nga. Only by dying, mga pinaagi lamang sa pagkamatay, nga kita we may truly live, di ba? Kung may patay, mao na yato nga tinuod lang ang pagkinabuhi. When baptized, no, kung kita nabautismuhan, namatay kita, ideally died to our old nature, namatay kita sa atong dating kinaiya. Okay. Na unya kay gilubong man na, di ba? Kuan sa tubig nga lulubngan, unya pag butwa, nabutwa sa bag-o nga pagkinabuhi. Okay. Rose to a new life. Ang pangutana diri, when was the last time you died to yourself? Mao man guni kay sa dinha nga mayo ra gid unta to no, sa dinha nga gibautismohan tang gilubong nato atong karaan nga pagkatao. Nalubong na gid to nga in a newness of life nga nabag-o ta. Dili na gid to mo bangon. Ang nakapurki manggod kay maningkamot manggod to siya og balik pod sa atong kinabuhi katong karaan nga tao. Mo struggle siya aron nga mabuhi kay sumala pa sa istorya based upon sa cross no. Sa dinha nga ang tao ilansang sa cross. Katong mga kawatan. Dugay sila nang matay. Dili lang sa history lang ha. Dili lang katong sa panahon ni Ginoong Hesus. Sa previous pa gyud ba nga mga history nga records. It takes days. Unya sa pagka-crucify na ito, gilansang naggawas sa iyong uban lang nga dugo, buhi gapon sila. Higwaos gihapon sila. Mo nang ang ilang gihimo, sumala sa record ni ining kawatan nga kauban ni Kristo, gibali-bali ang ilang bukog aron nga madali ang ilang kamatayon. Unya, nindot kuntak ng unana, no? Nga ang atong old self, unsa gibali-balian nga dili mo bangon. Pero lain manggod ang atong espirituhanon nga bahin. Kaya ang espirituhanon nga bahin, maningkamot, dili man to madali-dali og kamatay. Kaya ang yawa, magsige magpukaw niya ito, labi ng mga tentasyon, iyang kanunay nga ginakuan sa ato fed. Gina-fed sa ato Mo bitaw ning ginaingon diri Sooner or later, kay bisan tuod ko na ning kamot nga mabago nga atong kinabuhi, sooner or later, however, all of us have discovered that our past habits and tendencies are still alive. Buhi paghihapon ang atong past habits and tendencies and do strive to regain control of our lives. Naningkamot aron sila mubalik sa pagkontrol sa atong kinabuhi. Hinon, nagyapon istorya ning atong balaan kasulatan nga gitun-an nato sa previous nga lesson. Nakahinumdum mo ni atong usa ka demoniac, isa ka tawo nga naay demonyo. Nga tungod kay midawat sa ni Kristo, migawas ang demonyo. Kay kuan naman nabag-o naman siya nga tinaw. Niya pa nangita siya balay nga puyanan dito siya sa kami wa man siya nakita lain. Nya siya nga magunahon ako mobalik ko didto. Ako na lang ikotlo ang istorya. Pagbalik niya kita niya nga linimpyuhan na sinilhigan. Ang iyang gihimo mibalik siya sa mga lugar nga nangnawag og laing na demonyo, 7 ka buok nga mas mangilad pagid siya og nagpuyo sa usa ka balay og sila nagpuyo didto. Unya ang tawo nga nakabato niya to sa una nga dili unta siya kayo dautan kay isa ra ka demonyo, karon kay nagbalik siya sa iyang kinabuhi nga daan,
mas labi pagid siya kadautan. Ingon ani ba nga sistema? Tud nagbago ta sa atong kinabuhi. Pero there are times nga sa dinha nga gi-surrender na tong kinabuhi ni Ginoong Hesus, na may usahay gud nga musulod yun ang mga tentasyon gud nato. Nakahimo ta og mga butang nga mas dautan sa atong previous nga pagkinabuhi. It gains control over us. Mo na ang gitudlo diri kinahanglan nga mamatay ta kada adlaw dinha kang Kristo. We should die daily. Ang punto diri nga gihisgutan sa balaan kasulatan sa Lucas 9 bersikulo 23 ug 24 atong basahon. Og siya miingon sa tanan, kun adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross matag adlaw ug magasunod kanako. Kano sa magpas-an og cross? Matag adlaw. Katapusan sa bersikulo 23. So dying to self gikinahanglan. Kay bersikulo 24, kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, kawagtangan hinuon siya niini. Og bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi, tungod kanako magapatunhay niini. So it is dying of self. Gikinahanglan og daily, no? Daily nga kuan. Kay kung dili nato dili mapatay ang ato nga self, gina-nurture man nato, ginapakaon nato ang atong tawhanon nga, no? So kinahanglan ang pagutman nato kaning ato nga old self aron nga mabuhi kita sa bag-o nga pagkinabuhi. Ang isa pagid pastor, no, dili irabaya ni sa ingon sa ngalan nga kay tungod na atay katungdanan nga lig-on ta sa pagtuo. Tungod sa atong mga leaders o position nga lig-on ka pagtuo. No. Even our leaders, even me, I need to die myself daily. I need to die myself daily. Kaya nga, no, ang tentasyon sa yawa na kanunay. Wala tuo. Kinahanglan na. Okay, Pastor, I think medyo na ano nato ang buod sa aton nga lesson. Adunay closing statement ako nga mabasa diri sa Steps to Christ, page 43, with respect sa summary sa aton nga lesson. The warfare against self, giingon, ang pakig-away, pagigbatok nato sa ato nga kaugalingon is the greatest battle that was ever fought. Dili ang World War I, dili ang World War II, kung the greatest battle sa ato nga self. Okay? The yielding of self, surrendering all to the will of God, requires a struggle, but the soul must submit to God before it can be renewed in the holiness. Kung ato masunod ni, ang ato nga kwan, sigurado nga kita motubo, mag-grow kita kang Kristo. Okay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ni aning ato nga programa, Sabbath School lesson preview, og ato kani takpan ang ato nga pagtuon, atong diskusyon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga balaan, Dios namon nga makagagahom. Dako ang among pagpasalamat kanimo sa higayon nga kami nakatuon mahitungod sa pagtubo diha kanimo. Hinaot kining among diskusyon nga among gihimo ni Pastor Clyde. Nakahatag og impormasyon, bililhon nga impormasyon sa amo nga mga televiewers o sa amo mga Sabbath School teachers nga nagasubaybay sa niini nga Sibya. Hinaot Ginoo nga tabangan nimo kami nga magtubo, nga lig-on, maghamtong kami sa pagtuo samtang amo gipaabot kaning imong duol na nga pagbalik. Kini amo gina tugyan o gina pangabay diha sa tamis nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen.